Door of Faith, Chungli, Taiwan, sa pangunguna po ng aming pastor na Pastora Neverisa Masaredo, sa tulong po ng aming tagapanguna, Pastor Jasper Tria at Pastora Irish Tria. Sa umagang ito, tayo ay awit sa ating Panginoon. Bago tayo mag-aral, magbigay tayo ng papuri sa ating Diyos na buhay. Tayo ay magpuri sa ating Diyos. Hallelujah! Hallelujah! Praise you, Jesus! Salamat, Panginoon, sa inyong papuri, sa inyong parangal, Panginoon. Hallelujah! Minsan pa nga po sa umpisa, ang puso ko ay dinudulog sa inyo. O Diyos, ngayon at kailanman. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Hallelujah! Hallelujah! Purihin kayo, aming Diyos. Hallelujah! Hari ng mga hari, Diyos ng mga Diyos, nag-iisang pangalan na tumubos sa amin sa kasalanan. Salamat, Panginoon, sa umagang ito. Salamat sa regalo ninyong buhay, Panginoon. Salamat sa ipinagkatiwala ninyong buhay sa amin, O Diyos. Hallelujah! Hallelujah! Sa umagang ito, tuloy namin nilapit sa inyo, Panginoon, ang aming mga sarili, ang gawain na ito, Panginoon. Patuloy ninyo na kalinisin, O Diyos, ang banal na tahanan na magiging sisidlan, Panginoon, ang inyong mga salita. Salamat, Panginoon, sa umagang ito. Handaan niyo kami, handaan niyo ang bawat isa, handaan niyo yung aming mga puso. Tanim ninyo, Panginoon, ang inyong mga salita sa pinakamatabang parte ng aming mga puso, Panginoon. At hayaan po ninyo, O Diyos, na mamunga ito ng mabuting bunga, Panginoon. Sa umagang ito, kayo ni sa lingkod niyong gagamitin, Panginoon. Patuloy na kayong magtawid. Patuloy na kayo, Panginoon, ang magsalita para sa Kanya. Minsan pa, O Diyos, bigyan niyo kami ng mensahe na napapanahon, mensahe na nararapat sa umagang ito, Panginoon. Hallelujah! Hallelujah! Salamat, Panginoon. Tagumpay na kami sa umagang ito sa pamamagitan po ninyo, O Diyos. Purihin kayo, dakilain kayo, sambahin kayo, Panginoon, sa inyong lahat ng papuri, pasasalamat at parangal sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Salamat sa Panginoon. So, sa to ay binibigay ko na po ang harapan sa maghahayag ng salita ng Diyos. Wala pong iba kundi ang Brother Joey Ventura. Salamat sa Panginoon sa kanyang buhay. Purihin ang Panginoon sa Diyos ang pinamataas na papuri. Purihin ang Panginoon dahil siya ay mabuti, dahil pinagkatipon-tipon niya po tayo muli upang makapag-aral ng kanyang mga salita. Bago po tayo mag-umpisa, tayo muna ay manalangin, humingi tayo ng patnubay at gabay na nagmumula sa banal na Espiritu. Aming Diyos, aming Ama na makapangyarihan sa lahat, purihin kayo, luwalhatiin kayo, dakilain kayo sa umagang ito, pagkat kayo mabuti, pagkat kayo tapat at dakila sa aming mga buhay. Minsan pa, Panginoon, kami patuloy nagpapasalamat, dahil minsan pa kami patuloy na makapag-aaral ng iyong mga salita. Sa mga oras na ito, Panginoon, ako na iyong lingkod na gagamitin upang maghayag ng iyong makapangyarihang salita. Dalangin ko po ang patuloy na paglukob sa aking buhay. Alam niyo po, Panginoon, ang aking karunungan at limitado lang po, Panginoon, ang aking kalaman. Kaya umaasa po ako, Panginoon, sa iyong biyaya. Hallelujah. Sa aming pagpapatuloy, Panginoon, dalangin po namin na patuloy mo kaming samahan. Banal na Espiritu, we acknowledge you to lead us, to guide us, and teach us sa aming pag-aaral sa umagang ito. Merong mensahe, Panginoon, na nakahanda pero ang kalooban niyo ang mapangyari sa buhay ng bawat isa. Salamat po, Panginoon. Purihin kayo sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Purihin po ang Panginoon at ating pag-aaralan sa umagang ito ay matatagpuan po sa aklat po ng Kawikaan, chapter 3, verse 5 to 6. Alam ko po na palagi na po nating naririnig yung verse na to, pero tapat ang Panginoon na sa bawat umaga, laging may bagong kapayagan ng Panginoon sa umagang ito. Sabi dito, sa Kawikaan chapter 3, verse 5 to 6, magtiwala ka ng buong puso sa Panginoon at huwag kang manalig sa iyong sariling karunungan. Sa 6, alalahanin mo ang Panginoon sa lahat ng iyong ginagawa at ituturo niya sa iyo ang tamang landas. Amen. Purihin ang Panginoon at pinagpala na po ang kanyang mga salita. Ang aklat po ng Kawikaan ay tinatawag po ito na Wisdom Book. Ito po ay sulat ni Haring Solomon. At sabi dito, ang libro na to ay nagtuturo sa atin kung paano mamuhay ng tama. At sa pamumuhay ng tama is to acknowledge God, to respect God, and to obey God. Amen. Bakit po napakahalaga
na magtiwala tayo sa Panginoon. Sabi dun sa verse 6, alalahanin mo ang Panginoon sa lahat ng iyong ginagawa at ituturo niya sa iyo ang tamang landas. Yun po yung kahalagaan ng nagtitiwala sa Panginoon. Ituturo niya sa atin yung tamang landas. Gusto natin magtagumpay sa ating buhay. Ang susi, patuloy na magtiwala sa ating Panginoon ng buong puso. Amen. To respect God with all our hearts, sabi doon. We need to complete dependence to God. Amen. Sa ating pang-araw-araw na pamumuhay, ay marami tayong pinagkakabalahan, lalong-lalo sa ating mga pangangailangan. Ang tanong, naroon pa rin po ba ang pagtitiwala natin sa Panginoon? Kasi minsan, kaya madami pong bumabagsak at hindi nagkakausad kasi kulang po tayo sa pagtitiwala sa ating Diyos. Minsan, nakadepende na po tayo sa ating sariling lakas, hindi na po sa magagawa ng Panginoon. Amen. Sabi doon, magtiwala ka ng buong puso sa Panginoon, pagpapakita po ng pagpapasakop sa ating Diyos, pagpapakita po ng pagpapakumbaba, at pagpapakita po ng pagsunod sa ating Diyos. Pagsunod, napakalaga din po na kapag tayo nagtitiwala sa ating Diyos, naroon din yung ating buong pusong pagsunod sa ating Panginoon. Dahil alam naman natin kung anong nagagawa ng pagsunod. Amen po. Marami ding tagpo sa Biblia na mababasa natin na dahil sa kanilang pagsunod, maraming pinagpala, maraming mga himala, maraming mga na-deliverance mula sa mga maraming deliverance na nangyari sa kanilang mga buhay. Meron din yung mga nakalaya sa mga kahinaan nila, sa mga takot nila. Amen. At sa ating mga buhay, buhay paglilingkod, meron din po tayong kanya-kanyang kapamaraan ng Panginoon kung paano ang Diyos ay naglalaan sa ating mga buhay. Amen. At sa umagang ito, ayan nyo po na maibahagi ko rin po sa inyo kung paano ko po masasabi na ang Diyos ay naglalaan sa buhay ng bawat isa. Amen. At ganito po yung mga tagpo na masasabi ko po na ang Diyos ay naglalaan. January 26 po, Monday po yon. Kailangan ko pong pumunta ng OWA para sa pagbabayad po pupunta po ng MECO para magbayad po ng OWA at kukuha din po ng OEC dahil ako po ay uwi sa bansang Pilipinas. At yun nga po, Monday po yon, maagang magising, maagang naghanda para po ako ay pupunta doon. At sinamahan po ako ng dalawa ko pong kapatid sa pananampalataya. At yun po, to cut the long story short po, sa pagpunta po namin doon, kailangan po namin sumakay ng train. Bababa po kami ng Taipei Main Station at doon po magta-transfer kami ulit ng mga sasakyan hanggang makarating po kami doon sa aming pupuntahan. Habang nasa train po kami, bigla pong may pinakita sa akin ng Panginoon na ang buhay pala paglilingkod ay parang may tulad sa isang biyahero. Alam natin yung ating pupuntahan pero di natin alam yung ating pagdaraanan. Amen. Kasi habang nasa train po kami, yung mga sitwasyon po na nangyari po sa amin, pagpasok pa lang po namin ng train station dito sa Chungli, nandun na po yung daming tao. Monday po yun, siguro papasok sila at yung iba pupunta sa school kaya ang daming pong tao. Kaya yun, pinakita sa akin ng Panginoon na sa ating buhay paglilingkod, alam natin yung pupuntahan natin, pero di natin alam yung ating pagdaraanan. Yun, alam namin yung pupuntahan namin yung MECO po, pero hindi namin alam kung ano yung aming kakarating sa aming pagpapatuloy. Yun, pinakita ng Panginoon na kailangan po natin makipagsiksikan, kailangan natin magtiis para tayo makarating sa ating paroroonan. Amen. So, dun po sa aming pagpapatuloy, sunod na tagpo po na pinakita ng Panginoon na sa ating buhay paglilingkod din po, may mga darating at may mga aalis. Kasi sa mga hindi nakakaalam po yung every station po kasi dito, yung train po, kailangan pong huminto sa dahilan po ng magbababa ng pasahero at magsasakay po. Yun po, pinakita sa akin ng Panginoon sa tagpo na yun na sa ating buhay paglilingkod pala, sa ating pagpapatuloy, may mga tao na darating, may mga tao na aalis. Pero sabi ng Panginoon, wala tayo dun sa aalis, kundi dun tayo sa mananatili hanggang makarating po tayo dun sa ating paroroonan. Amen. Kaya dun na lang po, nagagalak na po yung aking puso na ganun yung nangyayari. At sabi po ng dalawang kapatid, ba't ang layo-layo ng iniisip mo? Sabi ganun, ba't ka nagsasalita mag-isa, ba't ka natutuwa? Sabi nga, hindi nila alam, nagagalak po talaga yung puso ko kasi ang sarap po ng pakiramdam yung ganun na may pinapakita sa iyo yung Panginoon. Amen. Sa aming pagpapatuloy po, hanggang doon, sa pagpapatuloy po namin, siyempre, sa ating pagpapatuloy, nandun po yung saya dahil malayo pa po kami doon sa aming pupuntahan. Wala pa yung pressure. Kasi sa totoo po, ako po, tapos yung dalawa kong kapatid na kasama ko po, hindi po namin alam yung mga
Din po namin alam kung ano po yung sasakyan namin pagbaba po namin Taipei Main Station. Yung Taipei Main Station po kasi ito po ay tinatawag na joint station po na kung saan naka-centralize na po lahat yung ating sasakyan doon, yung mga mabibilis na train, mga mababagal, may mga ganitong pupunta. Sa hindi po nakakalam, yung Taipei Main Station po ay katulad po ng PTEX po sa bansang Pilipinas, pero mas malaki po dito kasi ang dami po siyang mga station at libo-libo po yung mga tao doon na sumasakay. Yun po, hindi namin alam, nandun yung pressure, nandun yung kaba. Pero pinakita sa amin ng Panginoon na habang malayo po pala tayo sa ating paglilingkod, nandun pa rin yung kapayapaan, nandun pa yung parang tawag ba yun, nandun yung wala pang pag-aalala. Kaya yun, sa pagpapatuloy po, habang palapit po ng palapit kami doon sa Taipei Main Station, nandun yung kaba. Ipinakita ng Panginoon na sa ating buhay paglilingkod pala, habang tayo palapit na palapit sa ating paroroonan, patindi ng patindi yung ating mga sitwasyon na daraanan. Pero yun nga, pinanghawakan namin na magtiwala, sumunod sa Panginoon. Amen. At yun nga, to cut the long story short po, nakarating po kami ng Taipei Main Station at sa hindi inaasahan, pagbaba pa lang po namin ay nagkahiwa-hiwalay po kami. Yun. At yun po, nagkahiwa-hiwalay po kami at yun, napag-usapan po na dapat may isang itayo na siya yung magsasabi kung ano yung sasakyan, ano yung ano yung bababaan, ganun. At ako po yung sinabi ng dalawa na itinalaga nila, maging leader nila, na ako daw yung masusunod na ito, ganito tayo sasagay, ganun, para wala pong sisihan daw po. At yun, sa aming pagpapatuloy po, pinakita ng Panginoon na sa ating buhay paglilingkod pala, sa ating pagpapatuloy sa ating mga buhay, meron tayong mga kaharapin na distraction sa ating mga paligid. Nandun yung ingay, nandun yung gulo. Kasi pagpasok po ng Taipei Main Station po talaga, ang dami po talagang distraction na makikita. Nandun yung nasa ng laman, nandun yung mga pagkain, nandun yung mga, makikita mo mga direction, mga signage dun sa taas na ang dami-dami po. Pero isa lang po yung sinabi ng Panginoon, mag-focus kayo para makarating kayo sa iyong pupuntahan. At dun po, sa cellphone lamang po kami umasa. Higit sa Panginoon po, sa Panginoon po kami nagtiwala at yun po, ginamit ng Panginoon yung cellphone na kung saan doon kami kumuha ng mga direksyon kung paano kami makarating doon sa aming pupuntahan. Amen? Sa aming pagpapatuloy po, maraming pong lakbay, maraming hakbang, maraming pagod ng aming napangyari sa aming mga buhay. Pero isang tiyak po, nagtiwala kami sa Panginoon at kung sa pagtitiwala namin, nakarating po kami doon sa aming pupuntahan. At purihin po ang Panginoon, tapat yung Panginoon, na kapag tayo nagtitiwala sa Kanya, naroon yung pagpapala, naroon yung ibibigay niya sa atin. Amen. To cut the long story short po, nakuha po namin yung aming kukunin doon nang wala pong paghihirap. At pagkatapos po noon, sa mahabang paglalakbay, mahabang proseso, nandun po yung paglalaan ng Panginoon na pagpapala. Nakakain po kami ng ganito, nakagala ng ganito, at purihin ng Panginoon. At doon po nagagalak po ang aking puso na ang Panginoon ay naglalaan talaga sa ating mga buhay basta tayo nagtitiwala sa Kanya. At yun po, sa aming pagpapatuloy, pauwi na po kami ulit dito kami dito sa church. At yun, bigla po kasing paglabas namin ng Taipei Main Station, nag-aantay po kami ng train. Yung train po namin dapat 4 po, makakasakay na po kami. At 5 po makakarating na po kami dito sa Chungli. Pero bigla po kaming nag-antay doon at bigla po akong nag-crave, sabi ko ganyan. Dapat may iniinom tayo habang nagbiyahe. Kaya yun, napag-usapan ulit na bumalik kami doon sa loob. Pinakita sa akin ng Panginoon sinabi sa akin ng Panginoon na minsan sa ating buhay paglilingkod tayo po yung nagde-delay ng mga blessings sa ating mga buhay. Kasi minsan, binabalikan pa natin yung ating mga nakaraan. Alam naman namin na sa aming pinuntahan magulo puron, pero dahil nga sa pagnanasa ng laman, bumalik po kami doon sa magulo na yon dahil lamang sa pagnanasa ng laman. At yun nga, dapat yung 5 po na makarating kami ng Chungli, naging 6 po, na-extend po. Kaya yun, sinabi ng Panginoon na minsan sa ating buhay paglilingkod, nade-delay po yung mga pagpapala na dapat para sa atin dahil tayo po yung gumagawa. Dahil napabibigyan po natin yung mga nasa ng laman. Amen. To cut the long story short po, bumalik po kami doon sa loob na kung saan magulo, ganun, para lang po makabili ng ganun. At yun po, pabalik po ulit kami ng train. At yun po, 6 po kami nakarating ng Chungli. Amen. At dun nga, minsan sinabi din ng Panginoon na nandun na yung parang nawalan na kami ng pagtitiwala. Kasi
Hindi na po kami umasa dun sa cellphone na naging source din po namin kung saan kami pupunta, ganon. Dahil sa sobrang kabisado na po namin yung daan, hindi na po kami umasa dun sa cellphone, kundi sa sarili na po namin. Amen. Kasi dumarating tayo sa sitwasyon sa ating mga buhay talaga na kung maalam na tayo, may karunungan na tayo, hindi na tayo umaasa kung sino yung nagbigay nito. Amen po ba? At doon, to cut the long story short po, umuwi po kami ng Chungli at sa sobrang panatag na po kami, nakatulog po kami sa train. At yun nga, pagising namin, Chungli na po. At pagbaba po namin, hindi po natatapos doon. Pinakita sa akin ng Panginoon na sa ating buhay paglilingkod, kailangan po talaga natin magtiwala sa Panginoon. Amen. Kasi pagbaba po namin ganyan, yung dalawa ko pong kasama na dati na nagtiwala sa akin na ganito, ganyan yung gawin namin, susunod sila sa akin. At ako naman, nagtitiwala din po ako sa Panginoon. Bigla pong nawala yun. Kasi pagbaba po ng station ng Chungli, bigla po kami nagkahiwalay, may paganon na direction. Yun po nagpapakita na sa sobra pong kaalaman na namin, wala na pong nasunod. Amen. At sa ating buhay paglilingkod, dumarating po tayo sa mga tagpo na yun na sa sobrang kaalaman, sa sobrang tagal na natin sa paglilingkod sa ating Panginoon, nandun na yung pagmamataas sa ating mga buhay. Hindi na tayo nanalig sa ating sariling hindi na tayo nanalig sa kalooban ng Panginoon, kundi sa ating sariling karunungan na. Amen. At ano po ba yung gusto sabihin sa atin ng Panginoon sa umagang ito? Sabi dito ng Panginoon, pinaka-encourage ko sa umagang ito, ang buhay ay parang isang biyahero po. Alam natin yung ating pupuntahan, pero hindi natin alam yung ating pagdadaanan. Kailangan natin magipagsiksikan para makarating sa ating paroroonan, sa buhay. At sa ating buhay, may istasyon po tayo na istasyon ng ating buhay na merong darating, may mga alis, pero doon tayo sa mananatili. At sabing pagpapatuloy, naroon yung mga distraction sa ating mga paligid, naroon yung mga daming direksyon sa ating mga tatahakin, pero isa lang po yung ating daan. At magagawa po natin yon kung patuloy tayong mananatili at patuloy na umasa sa Panginoon. At sa pagduluduluhan po noon, pagpapala. Amen. Ang susi po doon, patuloy magtiwala sa ating Panginoon, manatili sa Panginoon, sumunod sa Panginoon. Amen. Kaya, yun po yung nangyari. Pinakita po sa akin ang tagpo na yun ng Panginoon dahil alam ko, naglaan yung Panginoon, hindi man material pero spiritual. Kasi sa totoo po, nagtanong din po ako sa Panginoon. Sabi ko, bakit po ganito? Bakit ito po? Sabi ko gano'n. Bakit po Monday po ako pupunta? Dapat Monday na sa trabaho po ako yon. Kasi hindi po pwedeng mag-absent ako dahil bago po yung machine ko, bago po yung department ko, at meron po akong tinuturuan. Pero sabi ng Panginoon, pumunta ka doon. Dahil yung araw na yun, yung nilalaan ko sa iyo, sabing gano'n. Nagtanong din po ako, bakit po kaya itong dalawa yung kasama ko? Parehas namin po kami na walang kakayanan na may alam na pumunta ron. Amen. Kasi sabi ng Panginoon, yan dalawa na yan yung kasama mo. Kasi kung ang dapat po kasama ko doon yung kadorm ko po na may alam. Pero sabi ng Panginoon, yan yung kasama mo kasi kung marunong yung kasama mo, hindi ka na magtitiwala sa akin. Yun po yung sagot ng Panginoon. Kaya, yun nga po, purihin ng Panginoon dahil sa pagsunod, nakita natin naglaan ng Panginoon. Hindi man po material, pero spiritual. Amen. Kaya, kung sinasabi sa atin ng Panginoon na pumunta ka doon, puntahan po natin. Dahil doon po natin mararanasan yung paglalaan ng ating Panginoon. Sinasabi ng Panginoon na punta ka ng camp. Punta po kayo dahil doon po talaga paparanas ng Panginoon yung kanyang paglalaan. Kasi hindi natin mararanasan yung paglalaan ng ating Panginoon kung hindi po tayo susunod sa Kanya. Amen. Ang susi po doon, patuloy tayong magtiwala sa Panginoon kung ano yung kanyang magagawa. Patuloy tayong manatili kasi minsan kahit nagtitiwala tayo kung hanggang doon lang, hindi tayo nanatili, wala rin po. At patuloy na sumunod sa Panginoon. Ano mang sitwasyon, pinagdaraan natin sa buhay, maaliwan man, mahirap man, patuloy tayong sumunod sa ating Panginoon. Amen. At dagdag ko po doon, di po ba doon sa kaululian, nawala po yung pagtitiwala, nawala po yung pagtitiwala ng dalawa kong kapatid sa akin dahil yun nga, marami na silang kalaman. Ano po yung sinasabi ng Panginoon doon? Na hindi natin dapat gawin yung mga maging rason yung katagalan natin sa paglilingkod upang hindi na magtiwala sa ating mga leader. Amen. Amen. Leader po yun. Yun po yung pag sinabi pong leader, mga pinili, mga tinalaga. Nais po nang sabihin ng Panginoon sa umagang ito na patuloy po tayong magpasakop sa ating mga leader higit sa Panginoon, pero sa leader po din natin kasi itinilaga sila, pinili sila ng Panginoon upang tayo pangalagaan spiritual. Amen. Kung ano man yung mga
tagumpay natin, tagumpay din nila. Ano man yung tagumpay nila, tagumpay din natin. Amen. Kasi sila yung mga tinalaga ng Panginoon para pangalagaan po tayo. Amen. Kaya purihin ang Panginoon, sa Diyos ang pinamataas na papuri. Tayo po'y manalangin. Hallelujah. Aming Diyos, aming Ama, purihin po kayo, luwalhatiin kayo. Minsan pa, salamat Panginoon sa umagang ito dahil binigyan mo kami ng pagkakataon na makapag-aral ng iyong mga salita. Salamat Panginoon sa inyong kabutihan. Alam ko Panginoon, sa buhay ng bawat isa ay patuloy kang naglalaan. Hallelujah, Lord. Salamat Panginoon sa inyong mga salita. Dalangin po namin Panginoon sa inyong mga salita na patuloy ito na tumimo sa aming mga puso at sa aming mga isipan. Lord, ano man yung kakulangan Panginoon ng iyong mga salita, kayo na po Panginoon ang magpuno nito. Kaya na po Panginoon, bahalang mangusap sa buhay ng bawat isa. Hallelujah. At ang iyong mga salita ay patuloy na itimo mo sa aming mga puso, Panginoon. Ito ay aming magamit, mapanghawakan, at patuloy na may apply sa aming mga buhay, Panginoon. Lord, alam namin, may iba-iba kang kapamaraanan, Panginoon, para ikaw ay maglaan sa buhay ng bawat isa. Salamat po, Panginoon, at sa umagang ito, pinagkakatiwala namin sa inyo ang buong maghapon na aming gagawin. Simulat, Panginoon, sa aming pagpupuris sa inyo, dahil ang araw na ito ay pagpupuris sa inyo, Panginoon. Lord, dalangin po namin, hallelujah, na patuloy ang iyong presensya, ang patuloy na maghari sa buo Panginoon, buong iglesia, Panginoon, na magdaraos ng pagpupuri para sa inyo. Salamat, Panginoon. Dalangin namin na ibaba mo niyo palagi ang iyong presensya sa buhay ng bawat isa. Patuloy na kayong maghari sa iyong mga puso't isipan. Hallelujah, Lord, sa mga sitwasyon. Hindi ko man alam, Panginoon, sitwasyon ng buhay ng bawat isa. Pero kayong nakakaalam, Panginoon, sa mga sitwasyon na mabigat, Panginoon, lagi niyong kaming bigyan ng puso, Panginoon, na palaging magtiwala sa inyo, hindi lang sa mahirap na sitwasyon, hindi lang sa magaan na sitwasyon, kundi sa lahat ng sitwasyon, Panginoon, ay patuloy kami magtiwala sa inyo at hindi kami manalig sa aming sariling karunungan. Hallelujah. Salamat po, Panginoon, dahil kayo'y tapat sa aming mga buhay. Salamat po, purihin kayo sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. To God be the glory. Purihin po, Panginoon.